Hello po, isang masayang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa sino man pong baguhan po sa channel po natin, dito pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual, no? And welcome po kahit na ano pong religion, hindi po ako nagbabase sa relihiyon ko. Well, actually, sasabihin ko sa inyo ang totoo, and hindi na po ako naniniwala doon, no? Early, no? Early pa ng buhay ko is like, Um, hindi marami akong tanong na hindi talaga po nasagot and, kahit po hanggang ngayon nag-aaral pa rin po ako and kung sabihin po natin nakabase po tayo sa Biblia, yes po 'no, and in fact lumaki po ako sa isang katekismo and, at that time 'no, nung bata pa ako is like, napakasaya 'no, yung mag-o-offer ka ng bulaklak sa mahal na ina and, until now actually ang mahal na ina is like isa po ito sa mga, nagbibigay po sa akin ng lakas and, sa mahal na ama na lagi pong nakaalalay po sa akin and, sa mahal na Jesus po na lagi din pong nandiyan po sa akin at kung may tanong ako lagi po siyang may sagot 'no. And sa akin kung mapapansin ninyo meron po akong whiteboard diyan sa likod kasi po gusto ko pong i-share sa inyo ang, um, hindi ko naman masabi pong alam ko kundi experience ko 'no. And alam kong ang bawat isa po sa atin as long na hindi mo na-e-experience, hindi mo talaga siya naiintindihan o hindi mo talaga maiintindihan ang isang bagay 'no, unless, na-e-experience mo or nararanasan mo 'no. So, mahirap kasing sabihin na, yeah, meron akong alagang santo ninyong hubad, pero hindi ko alam kung buhay siya o hindi 'no. And, ang, triangle, paano po ba siya bubuhayin? And ano po ba talaga itong mundo or, kung dadasalan ko ba siya o debosyonan ko po siya ng 49 days, mabubuhay ko po ba siya, 'no, so on 'no. And mahirap siyang ipaliwanag sa inyo in a way po na, maiintindihan po nating lahat 'no. Kasi kahit ako 'no, so kung napansin ninyo ang vlogs ko is, nung una parang nawala ako for almost a year and naka-experience na po talaga ako kung ano po talaga ang astral, ano po ba talaga ang mundo ng hindi po nakikita, and marami po akong tanong and isa na nga doon 'no sa pagkakataon po na yung barang kulam 'no and kapag nakikita ko sila is like ang tanong ko naman po kasi is like, ah, bakit inaalaw ng Ama na kasi ang Diyos ko or ang Ama ko na pinapaniwalaan ko, gano'n din ginagamit din po siya ng kaaway ko and ginagamit po siya masama 'no. So, you know what I mean na parang kumbaga sa akin, hindi ako katulad niyo na tanggapin lang kung ano yung nandiyan sa harap ko 'no. I question it, tinatanong ko kung bakit and sa awa naman po 'no, na binibigyan po ako talaga po ng mga information and kung minsan talaga mahirap siyang i-absorb. Kasi lumaki kasi tayo na ano, naniniwala talaga tayo sa being Katoliko 'no, na, ganito, ganyan and lagi ko yung kinu-question nga kumbaga sa akin, sabi na nga ng kapatid ko, isa akong suwail and kasi lahat, may mga ano, alam mo yung mga hearsay, alam niyo yung mga sabi-sabi na ganito, ganyan or sabihin nga ng mga kapatid ko na, ganito 'pag ang kasalanan ng asawa mo dapat dala-dala mo, kasalanan po ng magulang natin is dala-dala mo 'no. Hindi ako masyadong ano doon, at ease 'no. And kumbaga sa akin kung mapansin din natin ang Biblia is like parang napakalupit po ng Ama 'no. And, si Jesus na nakapako sa krus is it's not what I see 'no, hindi kasi yun ang naiintindihan ko and mahirap siyang ipaliwanag. So, I will try po na paunti-unti po natin tatalakayin. So, kung sino man po ang nakaano po sa video natin, welcome po tayong magdi-discuss about dito. I think this time 'no, magkakaroon po tayo ng open discussion, open forum kung ano po yung pinaniniwalaan mo and ganito, ganyan. Kasi kung mag-scroll ka po talaga sa YouTube, so ang dami po talagang orasyon na nandidiyan. And katulad sa inyo na kapagka nag-pronounce ka po ng isang Latin o isang orasyon and wala kayong mararamdaman 'no, sa akin iba 'yun 'no. Um,
may mga nakikita ako na parang hindi katanggap-tanggap 'no, and kung makikita ninyo yung horror movie, yun lang po 'no. But ito lang ang masasabi ko 'no, totoo ang Ama, totoo si Jesus, totoo ang mahal na Ina, totoo ang kalikasan, pero totoo din po yung demonyo, pero it's not what we believe. And ang Diyos Ama po natin is not what you believe He is 'no. And si Jesus nga actually is ay totoo lang sasabihin ko sa inyo na hindi talaga o hindi ko talaga siya nakita na ipinako sa cross 'no. And it's not 'no. Kasi ang lahat po kasi ng turo niya is in allegory. Yung ibig ko sabihin ba kung sa Bisaya papasumbingay. Kumbaga magagamit po siya ng word na mag-iisip ka. He is not giving you an exact answer kung meron kang tinatanong. Kung napansin niyo yung mga disipulo 'pag natatanong po sa kanya, hindi siya nagbibigay po ng eksaktong sagot 'no. And, dahil po yun sa ang gusto niya kasi is like kayo po ang makaka-discuss or makakadiskubre 'no. So, ang bidyong ito is hindi po siya edited 'no. So sa ngayon, sa ngayon po na topic po natin is alamin natin kung ano po talaga ang dasal or what is prayer 'no. Kasi alam mo naguguluhan din ako kahit sa mga maestro, sa mga nagtuturo po sa atin sa mga orasyon, dasal makikita mo may mga orasyon po sila na ginagamit o may mga Latin silang ginagamit 'no, and dasal o sabihin natin na dasal, orasyon, debosyon 'no. And magbibigay ako sa inyo ng konting hindi siya info, yung alam ko, and if ever po na mali ako, it's okay. And puwede kayong mag-comment diyan or kahit na, bigyan po natin ng konting konting, discussion ito. Open po ako kahit iba-bash po ninyo ako 'no, hopefully not, pero tatanggapin ko po 'yun kasi I'm here to learn. Gusto kong i-share, gusto ko din matuto sa mga na-experience ninyo. And for me, i-check ninyo sa Bible kasi may mga, doon din po ako kumukuha po ng kahit papaano po is like key, like a door, para maintindihan natin talaga ang isang bagay ano. So let's say ano, so say, nakikita ninyo siguro 'no, so what is prayer? Okay, prayer yung dasal natin, let's say, Ama namin. Ama namin, sa Katoliko ha, so Ama namin, the Creed. So meron ako niyan, the Creed, Our Father, Hail Mary, Glory be, dasal sa mga kaluluwa, and, dasal po sa umaga 'no. And sa mga unang video ko siguro alam niyo na hindi pa ako gumagamit po ng Latin. And ngayon, lately, masasabi ko sa inyo na yes, gumagamit na po ako. But gusto kong talakayin siya in a mas malalim po na na kahulugan 'no. Kasi kung iche-check mo talaga lahat 'no, may magkumpirma na yes, it is, pero meron ding magkumpirma na hindi 'yan. So, alin po ba talaga ang tama 'no? And for me, mag-umpisa tayo doon sa simula 'no, like sabihin po natin na ano po ba talaga ang dasal. Let's say kung nagdadasal ka ng Ama namin, sa ibang sekta tatanungin nila, "Bakit paulit-ulit yung dasal niyo?" And 'di ba, "Ama namin, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw." Bakit hindi mo na lang sabihin na, "Bigyan mo ako ng, pagkain sa isang buwan o sa isang taon," 'no? It's not, kasi sa akin as I said 'no, lagi ko siyang tinatanong, and I tell you sa mga susunod pang mga video is like, ah meron pa ako diyan na mga simbolo kasi I like to use symbol. Doon kasi ako natututo, doon ako nakakapasok 'no, kung gagamit po ako ng symbol like triangle, like bilog 'no, and, mas nakakapasok ako do'n kaysa sa word mismo 'no. So, let's say prayer, ano po ba talaga ang dasal? Let's say 'pag nagbibigay ako sa inyo ng dasal sa Santo Niño and hindi ko alam kung nabubuhay niyo, hindi. Pero literally talaga ang Santo Niñong binibigay ko is buhay na. But as I said, iba kasi ang intention niyo, iba sa akin. Ang sa akin buhayin ko siya to protect you. Buhayin ko siya na ibigay ang nais niyo. Pero i-eksaktuhin niyo kung ano po yung nais niyo. Saka na lang po natin pag-usapan na magsimula muna tayo doon sa ano po ba talaga ang dasal 'no. So, 'wag nating gagamitin ng kahit na anong religion ano, Katoliko or ano. Let's say, ibabase natin siya sa siyentipiko. Parang kumbaga sa akin scientific na approach na kung saan everybody is welcome. Like kahit na anong sikta ka, welcome po 'no. So sa akin, ang prayer kasi is like 'di ba 'pag may magdasal ka, may hinihingi ka? So sa akin since na everything is vibration, everything is frequency, magsisimula tayo doon 'no. So ang
ang prayer is like ikaw 'to, 'no, let's say ikaw 'to, like, you. So, I will use symbol, kwadrado. Like say, sabihin po natin na, 4 corners 'no, kwadrado is means earth. Physical, matter, earth, 'yan ang symbol po ng, kwadrado. So, ibig sabihin is like yung earth natin. So, physical 'no, na aspeto ng kung if you are talking about dimension, so sabihin po natin na ang hinihingi mo, ikaw is nandito kasi you want something to be physical, 'di po ba? So, kung naghihingi ka po sa akin naghihingi ka po ng pera kasi kailangan mo ng pambayad, so ibig sabihin, you want it to be physical, 'di po ba? So, magsisimula tayo doon kung nasaan ka or nasaan ka in your state of mind. So, kung nagdadasal ka, usually talaga yan meron kang hinihingi, 'di po ba? So, simulan natin 'no. So, ito makikita ninyo 'no, so sana makita ninyo. So, I will use symbol of ano, so sabihin natin na ito yung earth, okay, or you para mas simple 'no, ikaw 'to. And, ang plane na 'to is tinatawag po natin na physical, okay, physical. So, ibig sabihin, as I said na 'pag gusto mong magkaroon po ng, matter, magmanifesto siya in a physical form na magagamit mo, 'di po ba, 'no? So, dito tayo sa earth. So, this is a prayer actually. This is literally kung ano yung ginagawa mo, 'no? So, ikaw, nagdadasal ka, 'no, okay, to heaven. I use symbol, bilog, 'no? Sana makita ninyo ha, kasi hindi ko na po maa-adjust, 'no? Eto kasing bilog is like heaven or spirit spirit pa siya or invisible. Okay, sana na-gets niyo 'no? So, naririnig naman ninyo, 'di ba? So, kung sabihin po natin kasi na heaven, spirit, invisible, ibig sabihin hindi pa siya nagmamanifesto. That's exactly what you are doing, 'no? Like ikaw, humihingi ka po ng tulong sa Ama kasi ang Ama mo is nasa taas. That's what we believe, 'di ba ba? But then, papaano mo po ba siya mai-connect kung nagbabase ka po na ang dalawang puwesto na 'to is like heaven and earth or sabihin po natin na espiritu at saka physical. So, since sa akin ang paniniwala ko sa lahat ng bagay is, frequency, so sabihin po natin na ikaw kailangan mong mag-match doon sa frequency. Let's say for example dito, so, ikaw na nasa baba ka, paano ka po ba makakarating dito? Do you have the power ngaya na pababain itong ano, um, para magiging manifesto siya sa'yo? Let's say for example 'no. So, ibig sabihin niyan, etong earth or physical plane na nandito sa baba, kailangan mo siyang magiging physical, aakyat ka papunta doon para magiging magmamanifesto sa buhay mo, 'di po ba? So, sa akin, since nasabi ko nga sa inyo is like frequency, madali lang po siyang intindihin. Let's say for example, nasa baba ka, sabihin po natin na sasabihin natin na physical na, ang paniniwala kasi natin na ang Ama nasa taas, 'di po ba? So, spirit sa mundo, sa mataas sila. So, higher frequency or higher dimension. So, paano ka makakapunta sa mas mataas na dimension? So, you have to adjust. Ikaw po yung mag-a-adjust nun, hindi yung Ama mag-a-adjust sa'yo. So, since sa akin, kung nasa baba ka, tapos yung Ama, kung nakatingin ka sa building, kung nasa 7th floor siya, and gusto mo talagang makarating doon sa 7th floor, pero nasa baba ka, physically, kailangan mo talagang umakyat. Puwede kang sumakay sa elevator o gumamit ka ng hagdan, 'di po ba? Pero kasi hindi ang hirap kasing ipaliwanag, eh, kasi alam niyo yung sabihin po natin, yes, I have to be positive and I have to be positive, we have to claim it, 'no? Pero sa akin kasi hindi talaga siya mangyayari, eh, kung if you don't do the action. Kasi sinasabi nga po ba, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ka kasi ang experience ko kasi niyan is like kahit mapababa mo pa
ang higher beings is not, hindi sila tutulong sa'yo unless alam mo talaga ang gagawin mo, unless alam mo kung anong gusto mo, unless ano ang kailangan mong gawin sa kaaway mo. Because that's my experience kasi 'no, kahit sabihin natin na, "I know kasi napapababa mo sila, nakikita ko," pero wala silang ginagawa and I'm really asking, bakit, bakit? Parang pinapabayaan nila ako 'no, at the time. Pero yun pala is like kailangan malaman, alam nila kung anong gagawin mo. Like in your mind talaga po is like, alam mo kung anong gusto mong gawin and they will do it for you. Pero hindi yung sila ang gagawa para sa'yo. What I mean is that kung hindi mo alam ang gagawin mo, wala silang magagawa sa sitwasyon mo. I hope it's clear, 'no? So, for me, kung nasa baba ka po ng building, kahit anong claim it na, na nasa sa'yo na yung inaasahan mo, claim it, being positive and all. Kung hindi ka talaga aakyat dun, hindi ka talaga makakarating dun. Simple as that, 'no? And ano po ba yung kailangan mong, gagamitin? 'Di ba sinabi ko sa inyo puwedeng elevator, puwedeng hagdan. So, meron talaga silang ginagamit para makakarating dun. And ano yun? Pagdating sa physical at saka sa spiritual, ito na yung tinatawag natin na it's a door, it's a ladder. Ako hindi kita kayang akayin papunta dun, pero puwede kong ipapakita sa'yo ang daan. You know what I mean, 'no? And kung makita ninyo yung, the Jacob's Ladder, parang hindi na masyadong ano, pero is parehas lang po yun. Like, if you want to go somewhere, even um, in spiritual, you need to use something, 'no? It's just like kung sa akin gagamit ako ng, ah, triangle, gagamit ako ng door, gagamit ako para makakarating po ako dun. And then doon ako nahingi kung anong gusto kong gagawin. And through that, it's when you say door, same thing with the ladder, same thing with, yung, kung malaki, kung alam po natin, so nandiyan na yung escalator, o 'di ba, nandiyan na yung elevator, 'no? Pero sa akin it's the same way. There is a way. Kailangan gumawa ka ng paraan para makakaakyat ka doon sa kanya, and then you can ask from there. Kasi hindi ka puwedeng humingi ng isang bagay kung nasa lower ka pa, because when you ask, let's say for example, you're asking for a car. For example lang ha, if you are asking for the car, you cannot really, get it manifested kung nandito ka sa, plane na 'to, kung nandito ka. Because in here kasi wala pa 'yan, 'no. The things that you are going, or the things that you are asking is like wala pa siya sa mundo mo. So, kaya dapat nandoon ka po sa, same level or same energy, same frequency doon sa hinihingi mo. So, you have to climb up, 'no? You have to climb up here. And there is a way. So, puwedeng ladder, puwedeng hagdanan, puwedeng elevator, as I said, 'no? Pero sa mundo ng espiritual, all you have to do is your mind. Actually, between this one is you are using your mind. That is, for me, yan ang pinakaano natin. Everything is only in the mind. And then, papaano mo siya magagawa? Can you do it with prayer? No. Sa akin, no, hindi ko magagawa yun. And, kung simpleng ama namin lang tapos gusto ko ng car, I think hindi ako makakapasok. But then, kung gagamitin ko yung mind ko, kung papaano ko makukuha yun, and then nakukuha ko siya. So, kahit sabihin po natin na nagdadasal po ako, yes, ama namin, and it's not enough. Hindi sapat yung iki-claim mo lang, kailangan mo talaga siyang i-feel. So, your mind, meron po yan dalawang hindrance po yan, good or bad, 'di po ba? So, we're talking about mind now. Kasi ang prayer, ito yung pinakaano niya, ito yung pinakaaspeto niya, eh. So, mind natin is dalawa yan, 'no, left at saka right. Okay? Yung left, yung magsasabi sa'yo, "Hindi mo kaya yun, wala kang worth." Yun ang left na magsasabi. Kaya baga sinasabi natin na may kaliwaan. Sa isip lang yon, hindi po yung totoo.
'no? You need you need these two things para makuha mo yung gusto mo. Kasi kailangan mo ng reasoning, then kailangan mong talunin ang reason mo sa logic mo. So, actually walang tama, walang mali po sa astral. And, sa Ama, walang tama, walang mali din. Kung ano yung nafi-feel mo, yun po ang ibibigay niya sa'yo, right? Okay. So, we are just talking the mind. When I say mind, that is God, that is the source, 'no? So, mahirap siyang sa akin kasi mind actually is consciousness is yun yung Ama, yun ang gusto niya. Like ikaw, kung gusto mo ng car, you want to experience to have a car, that is God talking. And, hindi ko kayang gawin 'yan siya through prayer like ama namin, 'no. So, sa akin kailangan ko talagang isipin na gusto ko yung sasakyan or kailangan ko siyang maano, bakit kailangan ko na yung sasakyan kasi lumalaki na yung mga bata, ang hirap na pong mag-travel, mag-commute kasi, ah, hindi hindi ako makakarating sa papuntahan ko kaagad kapagka wala po akong sasakyan, kung naka-base lang po ako sa ano ta's marami akong dala-dala. So, ang hirap po talaga 'pag nagco-commute naano ko na 'yan, naranasan ko na 'yan. So, sa mga tao po na nakilala ako, 'di ba, nagco-commute kami noon papuntang Maynila, abot po akong Bulinaw, abot po akong Pangasinan, Baguio, lahat po 'yang commute lang. And, Cagayan de Oro I think naikot ko na yata itong buong Pilipinas, commute lang po. And I have to ano na kailangan ko na talaga siyang mag-ano. Pero how can I? Wala po ako, hindi ako puwedeng mangutang. Wala din akong perang gano'n kahalaga, kalaking halaga. Let's say mag-start po tayo sa 300,000. Ayaw ko naman po kasi nung sasakyan po na, pagkatapos ititirik ka sa gitna ng daan 'no. Ayoko naman po ng gano'n. Kasi sabi ko, 'di bali na po. So, I have to manifest 300,000 to have a car. Pero hindi ko mina-manifest po yung pera, mina-manifest po yung car, yung car. Kasi actually in astral, it will respond on your feelings. So let's talk about it. As said, meron tayong mind, lahat tayo meron. When I'm talking mind, it means to say it's God. Your way is you. Ang paraan po na makuha natin ang lahat ng gamit. It's very exciting actually. Parang para makuha po natin ang mga bagay na gustuhin natin, we have to use something, 'di ba? Sabi ko nga sa hagdan. So far sa lahat po ng pag-uusapan natin, we're going to use the mind and that is God, that is the source of everything. 'Di po ba, 'no? Maalala ninyo lahat dito, 'di ba, etong halaman kung hindi ako nagtanim, kung hindi ko gusto 'to, wala ito dito kasi paborito ko talaga yung mga halaman. Etong wall na 'to, wala 'yan, kung ano etong blackboard na 'to, kung hindi ko iniisip na gusto ko 'yan kasi talagang hindi ko kayang ipapaliwanag sa inyo isa-isa, hindi ako marunong sa gadget, so I tried po talaga na i-explain sa inyo. Pasensya na po, hindi po ako teacher. So, sana meron kayong matutunan sa akin because my way is that I just want to share. And may mga tao na they will like me or I don't care. Basta ang sa'kin gusto ko lang siyang i-share 'no. So, say for example, meron kang ganito, so as I said, you have to use your mind. And your mind actually is just we're going to go what you believe. Ano bang pinapaniwalaan mo? Kasi we're talking about your mind now, yung dito na, ano. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, what you know. Kung alam mo na wala kang capacity na magbili ng sasakyan and hindi kailanman, naisip mo, it will never manifest in your life, never po. Lahat po ng mga bagay natin, someone else think of it. May mga tao na nag-iisip po ng ganyan, ganito iukit natin lahat po ng yung simply put yung upuan mo, hindi yan hindi yan magiging upuan kung walang nagplano, 'di po ba? Alam niyo talaga guys 'no, napakasimple lang po ang pagbuo po ng mundo po natin and all you have to do is just notice the simple things. Kasi sa simple things, doon magbubukas ang mind mo. Kasi ang mind mo, it's hindrance sa'yo kung naniniwala ka na hindi mo makukuha ang sasakyan kasi wala kang way na makukuha nun. Wala kang pera, actually, it's not. It's only in your mind. It's only the mind. It's only God. So as I said, God is universal, no? And, like nauna kong sinabi sa inyo na bakit
hinahayaan ng Ama na gamitin siya ng mga masasama against my fellow people 'no, like my fellow humankind 'no. Kasi nakakaawa baga ang taong kinukulam talaga. And lagi akong nagtatanong, "Bakit mo hinahayaan ng ganito?" And ang laging sagot niya sa akin is because she or he wanted it. Walang taong gustong magkakasakit, oo. Pero deep inside po kasi sa atin meron tayong longing, nandiyan na nga po yung hindi mo nakukuha yung gusto mo, mag-manifest yan sa katawan natin. Later on, pag-uusapan pa natin yan para at least kahit papaano po maintindihan ninyo 'no. For now, I'm just using this word prayer kasi kung magdadasal kasi, you have to use your mind. And, for me, you cannot do that kung talaga pong sanay ka po talaga sa physical, yung hindi ka sanay sa spiritual. So when I said spiritual, so prayer versus meditation is doon po ako sa meditation kaysa sa prayer. And for me, as I said, the mind actually is our way, ang hagdanan po natin. So paano mo masusuppress po yung mind po mo na alam ng mind mo na hindi alam ng mind mo na yung left brain mo nagsasabi na, hindi puwede yan kasi wala kang ganito, ganyan. Tapos yung right mind mo nagsasabi, "Yes, kaya mo yan kasi kailangan mo siyang ganito." And then this one, eto na yung dalawa, 'no? Eto na yung dalawa na sinasabi ko na nag-aaway in between. Ito na yung ano, so sabi ko nga sa iyo, ang lahat po ng mga bagay na gustuhin natin actually tayo lang naman po ang may gawa nun. But then, it's because, sanay ka po talaga sa hindi ka nakikinig sa kanya, lalo na po kapagka galit ka, kapagka, lumaki ka talaga na laging parang, wala ganito, das hindi ka natuto ng initiative, hindi ka natuto ng kailangan mo talagang gawan siya ng paraan, and then hanggang doon ka lang talaga, 'no. So, makita mo yung tao kahit magkapatid pa yan, bakit ang isa asensado, ang isa hindi? It's because of the way they think, 'no. Kahit magkapatid yan but not in spirit, 'no. So, sa akin, paunti-unti talaga 'no na maintindihan po natin. So, kung ang mind mo nagsabi siya na hindi ka puwedeng kuha kasi wala ka ngang trabaho, iyon na po yung Satanas na nagsasabi. Because Satan is the opposite of oppression 'no or resistant or ano. So, yun lang po ang pagkaintindi ko sa ano, sa negative at saka positive 'no. So, ang negative kasi, yung magsasabi na, hindi puwede. Kung makikinig ka po kasi sa kanya and then magbibigay siya ng logic kung bakit hindi puwede, kasi ganito, kasi ganyan. Pero kung if you really believe in something that within you is kaya mo, and then magiging totoo yung sinabi po ni Jesus na if you really believe, and then you can move mountains. And actually, hindi ikaw ang may gawa nun, actually ang universe lang. When I'm talking about God, I'm talking about universe kasi sa akin, universe, mind, God is just only one, 'no. Hindi lang ako naniniwala na yung Hesukristo ko yung ano ko is nasa simbahan. I don't really believe in that, 'no. So, sa akin, if you use the mind of God and your mind kasi meron ka rin nun, ibig sabihin nun, paano mo ma ma paano mo ma yung bang paano mo siya malalabanan yung left brain mo between right brain mo na nagsasabi, "Yes, kailangan ko talaga siyang ganito." Actually, ito kasi, itong left brain mo is like, ah, kasi ito talaga ang sinasabi natin na 90% of our thinking is your left brain. Now, the posi the right one is only 10%. So, paano mo malalabanan yung 90 versus 10? Madali lang po yun, through meditation. And eto yung pinakamahirap sa lahat. Kasi sanay po kayo na marami kasing lumalabas sa YouTube na 'pag nag-meditate ka, kailangan mo ng ganito, and most religion is hindi yan, ina-allowed. Kasi in meditation is like mapupukaw yung damdamin mo, totoo yun na 'pag nagme-meditate ka kasi 'pag medyo nakapasok ka na, marami kang demonyo na makikita. You know why? Because sanay po kasi siya, sanay po ang our own demon hindi niya kayang, tingnan yung liwanag, and that is the right brain.
So, kung hindi mo siya kayang patulugin 'pag nagdadasal ka, you know why? Kasi kahit ano ba yun, nagro-rosaryo ka, kahit nagro-rosary ka, you know, you're talking rosary, pero yung mind mo nasaan, 'di ba? Oh, 'di ba? Pero kung sa meditation din, matuto lang po kasi kayo dahil yung sinasabi po natin na, persistence 'no, ano, may mga technique akong ibibigay, but for now, actually ang meditation is the only way na matatalo mo po yung 90%. So, in one day, you only give 10% niyan sa oras mo. So, sa isang oras kung halimbawa nga 60 ano, 6 i-times mo siya. So, you have actually 60, you have at least 60 minutes a day, pero it's too much actually sa totoo lang. Kahit sasabihin ko sa inyo kahit 20 minutes lang, pagkagising at saka sa gabi. And, susunod nung video nun magbibigay po ako ng simple po na technique kung papaano po natin, maumpisahan po yung meditation. Alam kong ano, kasi talaga pong 90% po talaga sa atin hindi kaya. Pero kung talagang gusto mong maranasan po talaga ang espiritual, then you have to do what I say. Kasi hindi po 'yan mabubuhay sa debosyon. Kahit anong dasal mo diyan, kung talagang hindi mo mapapatulog, hindi ka makakapasok doon sa 10% na sinasabi ko, talaga pong 100% ka po na nasa kabila, 'no. And then magsasabi ka sa akin, "Ma'am, kaliwaan po sila." Actually 'no, lahat po tayo doon. Kasi sanay po tayo kung mula sa pagkabata, yung pinaniniwalaan natin, yun na yun, hindi mo kine-question. That is 90% of our life. Kaya po tayo tingnan mo naman ang mundo po natin. Because sa Filipino kasi, very seldom ang mga tao po na nagme-meditate. Pero sa atin, sa lahat po ng bansa, mga Filipino po ang majority is psychic. Sa totoo lang 'no. And, I don't know if you could, relate that, pero eto po yung talaga pong masasabi ko 'no. So, thank you very much for watching, see you again next time 'no. Sana po may nai-share po ako sa inyo. I'm not asking kung ano-ano, pero ang sa akin, sana po, paabangan po ninyo yung ibang video ko, and if you like it, so maybe you can start following, start subscribing, and puwede niyo makontak, mag-iwan kayo ng bakas diyan, and, sa akin is like, puwede nating pag-usapan 'to. So may mga FB page po akong ginagawa para po sa atin 'no, and personal, puwede po akong magbibigay sa inyo ng personal reading kung gusto ninyo. So, but it's too early for that to say. So pakinggan ninyo muna ako para at least kahit papaano po makapasok po ako sa puso ninyo 'no. So that's it 'no, sana po basbasan kayo ng apat na sulok ng Ama, apat na sulok ng mundo ng Ama, which is Yodhe Vavhe, declaring His love, His protection to cover all of us. Good evening po sa inyong lahat po.